At kaugnay pa rin po sa pagpanaw ni Kuya Germs, makakausap naman po natin si Miss Princess Punzalan. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito ng Balitang Hali. Good afternoon, Connie. Miss Princess, alam ko ho na talagang naging parang tatay-tatayan ninyo, second dad na ang namayapang si Kuya Germs. Papaano ho ninyo nalaman at kailan pa ho? Nagulat na lang ako kanina paggising ko, pagbukas ko ng Facebook, nakita ko na nasa status update ni Isabel Rivas na namatay na nga si Kuya Germs. So, ginugol ko siya and then wala pang balita nung time na yon. Hindi ko matandaan kung anong oras yun. Wala pang lumalabas. Until nakita ko lumabas yung link from GMA website. And then, yun ko palang nakumpirma na totoo nga. Nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na makausap si Kuya Germs? Hindi. Ang huling pagkikita namin nung nag-guest ako sa Walang Tulugan nung late September. And I really wanted to see him kasi yun na nga, yung matagal siyang naka-recover from his stroke. And nung natapos na yung segment namin, I hugged him and sabi ko, alam mo Kuya Germs, masayang-masaya ako na nakita kita ngayon, na okay ka na. I didn't realize na yun na pala yung huling pagkikita namin. Right. Kayo po ay nasa Pilipinas ba o kayo po abroad now? Nasa Amerika. Opo. At kung inyo pong mamarapatin, Ms. Punzalan, po pwede ho ba naming malaman yung ilan sa mga ala-ala no, na maaari niyong ibahagi about the Master Showman? Noon sa GMA Super Show, lagi siyang he was a very disciplinarian. Pagka nasa ilalim ka ng kanyang care, gusto niyang siguraduhin na maging maayos ka. So since nag-uumpisa pa lang ako noon, lagi siyang nangangaral. Actually, sa buong grupo after each show na kailangan lahat on time, lahat professional, and then na kailangan irespeto mo yung mga katrabaho mo. Yung gusto niya i-instill sa amin yung pagiging professional, yung ethics pa ng profesyon. So, naalala ko, ang dami-dami yung natutulungan na after each show, ang dami-dami mga taong pumipila, ang dami mga sumusulat na humihingi ng tulong sa kanya na gustong magkaroon ng chance na makapasok sa pag-aartista. And marami naman siyang natulungan. So, on behalf of all the people na tinulungan niya, nagpapasalamat ako sa kanya na naging very generous siya bilang isang mentor. Talaga namang hindi humatatawaran yung iniambag niya no, sa industriya po ng show business. At sa inyo personally, nabanggit nyo nga, talagang naging parang gabay para sa inyo, no, sa inyong showbiz career, si Kuya Germs. Yung, paano niyo mailalarawan? Sabi nyo nga kanina, medyo parang stricto siya. Para talagang tatay, ano? Parang tatay. Oo, parang tatay talaga. Pero alam mo, ang natatawa ko na during those times, ang naalala ko, kahit stricto siya, pag kinarinyo mo siya, bibigay din. Malambot ang puso, oo. Malambot ang puso. Naalala ko na si Gretchen Barreto. Ang galing niya magkarinyo kay Kuya Germs. Alam na huli niya ang pinipili Kuya Germs. He will surely be missed. Ano, talaga hong, lalo na kapag marami kang natulungan, maraming naiambag na hindi lamang basta tulong sa career, no, kundi sa personal lives at talagang hindi ho talaga malilimutan yung legacy niya. Totoo. Talagang hindi namin siya malilimutan. Opo. Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming oras, Miss Princess. You're welcome. Yan naman po si Miss Princess Punzalan.